you? How are you? Kumusta? Kumusta ang preparation para sa interview? So, ngayon I will share to you guys my experience sa aking US Embassy K1 visa interview. So, in this video, mag-share ako ng mga tips, mag-share ako ng mga kailangang dalhin, mga pinaka-importanteng dalhin, at yung mga dapat iwan sa bahay or sa hotel, yung mga bagay na hindi dapat dalhin. So first, I will share to you guys na advice ko lang sa inyo na pagdating na umalis kayo ng bahay or hotel niyo, kung saan kayo nag-stay, no, pumunta, ano ba? So my appointment was 6:30 a.m. and pumunta ako doon, umalis ako ng hotel, nag-stay ako malapit sa US Embassy. Umalis ako doon ng before 5 a.m. So, super aga talaga. Nakarating ako doon sa US Embassy ng 5 a.m. So, pagdating doon, ang daming tao, like super daming tao. May mga applicant, may mga petitioner, may mga kasama din yung family nila. And then, nung 5:30 na, pinaline na kami doon. Kasi separate dito yung 6:30 appointment, 7:30, ewan ko kung ano yung sa kabila. And, meron din mga K1 ba, gano'n. So, meron naman dun. Kung hindi ka sure, magtanong ka lang dun sa mga kasama, mga friendly din naman. And kahit yung mga vendor doon, pwede mong tanungin. And especially, ang pinaka-safe na tanungin mo is yung staff doon sa USMC. So, pinaline kami doon, and then nag-antay kami, nag-usap kami ng mga strangers, mga first time na nakilala, or mga nakilala sa medical examination, sa SLEC, gano'n, para mabawasan yung kaba. Okay. So, doon pala sa labas ng US Embassy magla-line. And then, nung 6:30 a.m. na, pinapapasok na kami. Siyempre, magla-line pa rin. And yung dapat mong kailangan i-prepare doon sa pagpasok mo, first na pagpasok mo is, yung number one is passport na valid at least 6 months. Ganun. So, passport, and then, kailangan mo din yung DS-160. Yung first page lang, yung pinaprepare nila. And, yung third is yung appointment confirmation. Interview appointment confirmation. Pero, kasi may nakilala kasi ako doon na nakalimutan yung i-print yung interview appointment confirmation. Tinanong niya doon sa guard, sabi ng guard, okay lang. Yung purpose lang naman ng kung bakit mo dalhin yung interview appointment confirmation mo is i-check nila kung talagang same ngayon ka ba talaga, at the same time, yung time, kung 6:30 ka ba talaga, kasi pina-priority kasi nila yung mga, kung ano mas nauuna na time. So, yun lang yung tatlong dadalhin mo doon. And then after nun, pag okay na, maididikit sila sa passport mo. I think Manila case yun. Case number. Ganon. And then, pasok ka na sa mismong door ng, tawag dito. Ay, by the way, may idikit din sila if letter A ka pa, letter B, and letter C. It depends. So, sa akin kasi napunta ko sa letter C. And then, after nun, pasok ka na sa door, and then, isi-scan doon. Magsa-scanning ka doon. So, before you proceed, so mga bawal na dalhin pala is water, electronics, like cellphone, smartwatch, kung ano man yan, alcohol, pabango, bawal po talaga yan, pagkain, bawal, tubig, bawal. Pero pwede candy, pero hindi yung super dami, candy. Bawal yung mga liquid. Hindi ko lang alam, baka makalusga or baka matapon, ganun. So, pinagbabawal talaga yun. And, kasi, dun sa scanning kasi, may na-experience, or may na-witness ako, pinapalit siya, kasi nagdadala siya ng phone. Either i-off mo yung phone or hindi. Basta may phone ka dyan, dapat talaga, anuhin mo doon, iiwan mo sa bahay. So, just in case man na, madala mo yung mga water, mga ganyan, mga pabango, or CD tape, yung binigay sa medical mo, hindi din yun, pwede. Dapat iiwan mo din yun. And pag gano'n, pwede mo namang bumalik ka sa labas, and then, may mga vendor naman doon na nag-iiwan na pwede mong iwanan yung mga gamit mo doon. May pangalan din, gano'n.
So, pwede yun, kung talagang accidentally nadala mo talaga or nakalimutan mo iwan, pwede mong iwan doon. Magbabayad ka na ng 200 pesos. Ganun. So, in my case kasi, wala akong ibang dinala. Pera lang. Pera lang na 1,300. Siguro yun. 1,300 kasi pambayad. Siyempre, kung ano mangyari. So, ayun, 1,300. So, after nun, yung scanning, medyo matagal doon kasi iisang, ano yun, basket na ilalagay mo yung mga gamit mo doon. And then, antay ka, napakahigpit talaga. Super higpit doon. Hindi pwedeng dire-diretso. Mag-stop ka lang. Ganun. Individual talaga. Tapos, kung yun naman nila. Tapos, scan mo yung mga gamit mo doon. And, after nun, mag-line ka na naman. And then, sasabihin ng staff doon kung anong letter ka. So, A, B, C. So, after doon, habang nag-aantay for screening, dapat i-prepare mo yung mga documents mo. First is passport. You have to really bring the passport. Dalawang 2x2 picture na yung glossy, yung formal, yung white yung background. Tapos naka-collar yung damit mo. Tapos, dapat yung walang earrings, walang accessories, tapos yung buhok mo nasa likod. Ganon. Tapos, dapat klaro talaga yung 2x2 na yun. O, just in case, kung hindi ka sure kung matatanggap yung 2x2, dapat, advice na lang na magpa-picture ka ahead of time bago yung interview mo. Iba kasi, hindi tinatanggap yung 2x2 picture nila kasi hindi nababasa. So, ang nangyari, umalis sila, lumabas sila, tapos doon sila nag-picture. Meron din naman yun doon, magka-capture sa'yo. And, so, passport, dalawang 2x2, and then, it is 160, dapat sa pinakaunahan yun. And, PSA birth certificate, PSA Senomar, and BI clearance. So, yun yung mga dadalhin mo. All original. At the same time, note guys, na dapat updated lahat ng dadalhin mo doon. Dapat updated yung birth certificate mo, updated yung Senomar mo, at updated yung clearance mo. Or, dapat latest yung birth certificate mo, latest yung Senomar mo, at latest yung NBI clearance mo. And, after nun, tatawagin kayo, diba, naglalain yun. Paupo kayo doon. So, para sa pre-screening, so, hindi tatawagin yung pangalan pero sunod-sunod kayo doon. Sa akin, based on my experience, sa letter C ako, super tagal. Like, yung first batch ng A, ubos na kami, hindi pa nakakalahati. Like, ganun, super tagal doon sa letter C. Pero okay lang. At least natapos na. So, sa pre-screening, of course, dadalhin mo yon, dapat kukunin mo talaga doon. Separate mo talaga yung mga sinasabi ko doon. And then, yun yung isa-submit mo sa pre-screening. Ay, hindi pa pala. Ano pala, kukunin lang nila, first pala, kukunin pala nila yung passport mo at yung 2x2. Kasi yung 2x2, i-scan nila. Siguro para sa record, ganun. So, yun na dapat klaro talaga yung 2x2. And, after nun, is balik ka naman sa line para sa pre-screening mga questions, is-submit mo yung mga documents na kailangan nila. And doon na mga Filipino consul yung tatanong sa'yo about, basic lang naman. Doon lang talaga matatagalan yung paglalay. And it's normal kasi hindi lang naman ikaw yung maka-apply. Pero, be patient lang. And relax. Ayun. So, ang mga questions is, para i-confirm nila yung mga information mo doon. So, yung pangalan mo, yung birthday, yung fiancé, your complete name ng fiancé, pwede Tagalog yan, pwede Tagalog, pwede English. And, tinatanong din nila kung ang address, yung contact number mo, yung email address mo, and sa akin yun na tinatanong. And, tinatanong din nila kung kasal ka na ba, nakasal na ba yung fiancé mo, divorce ba, may anak ka ba, so yung mga basic na tinatanong, kung nakapag-visit na ba yun, fiancé mo dito, Philippines. So, tanongin nila kung ilang beses, yung pag-visit niya dito, kung ano yung pinaka-last na visit nila sa Philippines. At the same time, yung, minsan kasi yung tatanong nila, kailan na propose ganun. So, isi-check nila yun, yung mga documents doon, and if okay na, by the way, if divorce yung fiancé mo, kailangan mong dalhin yung original copy ng divorce decree. So,
kailangan talaga. Kasi kukunin nila yun, kasama yun sa mga documents na piniprepare mo. So, ayun. So, after nun is, punta ka dun sa window 52 para sa fingerprint mo. And then, so, ang kinuha nila lahat ng documents except passport and ng mga Filipino, kinuha ng Filipino Consulo, yung lahat ng documents except sa passport at PS-160. So, sa PS-160, nadali mo yan sa window 52 sa finger scanning. Okay, so pagdating sa finger scanning, ibibigay mo yung PS-160 and then kailangan mo sabihin yung complete mo name mo and birthday. And scan mo dito, may mag-a-assist din naman. Dito din, left and right, and that's all. And napakabait ng ano doon, ng staff doon, Filipino Consul doon. Like, hi, how are you? In English. Hi, how are you? Ganun. Tapos sabihin pa, okay, thank you, have a great day. Sabihin pa katapos. So after, last, ito na excitement part. So excitement part is yun doon na, after yung scanning is, fingers scanning is, doon ka nag-aantay for your interview talaga. Tell them, sa US na consul, US American consul. So, andon is, syempre, may ano pa rin, mag-line pa rin, or may upuan doon na pa rin yung mag-aantay kung kailan ka tatawagin. So, please, makinig ng maayos. Kasi, may mga American consul talaga na, alam mo yun, parang binabasa nila yung pangalan mo na, accent nila. So, hindi masyadong clear. At, ang worst pa nun is yung, go to window, blah, blah, chuchu. Kung anong window ka pupunta. So, minsan, nagugulahan, ang dami to na nalilito or na saag kung saan window. Kasi, hindi, akala nila, sabi 63, akala, yun pala 66 or 65, 60, gano'n. So, depende. So, hindi masyadong clear. So, ako pala napunta punta ko sa 69. So, while waiting kami doon, syempre narinig namin yung mga questions, yung iba. Kasi malakas yung speaker nila Yung iba, malakas, yung iba mahina. So, gustong-gusto namin doon sa 63. Kasi parang jolly lang, and then, panitawa, tapos ang bilis talaga ng questions niya. Parang 1 minute or 2 minutes, tapos na agad doon sa 63 and 61. So, sa 61 is Filipino consul siya, pero American consul siya, pero Tagalog, Pinoy. So, pwede kang Tagalog doon. Sabi nila, super bait talaga. So, yun yung pinapangarap namin. Doon, nag-aantay. Na, sana, doon kami mapunta. Pero, unfortunately, napunta ako sa 69. And, okay lang din naman. So, pagdating ko doon, tinawag na yung pangalan ko. And, nag-error pa. Nag-error, kaya nag-aantay ko ng mga 3 minutes bago ako tinawag ulit. Kasi tinawag ako ulit. So, tinawag ako ulit. And, yung mga questions niya is, what is your name and your birthday? Ayun. So, next is, what is your fiancé? What is your fiancé's complete name and birthday? So, dapat talagang kabisado mo doon. And, address of your fiancé, kailangan mo din yung sasabihin, kung ano yung birth niya. So, sa akin kasi, may mga follow-up questions siya kasi, ang work kasi ng, fiancé ko is instructor siya sa isang railroad company. Nagtuturo siya sa mga locomotive engineers. So, may mga follow-up questions sila. And then, what is his work? How did you meet? Tinanong din niya. So, tinanong din niya na kung ilang beses na pumunta dito sa Pinas. So, sa akin kasi is twice na. And pinaka-last na pumunta siya dito is last August, last month. So, when and where did he propose to you? And then may mga follow-up questions din na, bakit, like, sabihin mo yung first meeting nyo, gano'n, tatanungin niya na, oh, bakit mabilis? So, sa akin kasi, propose yung fiancé ko is first meeting pa lang namin. First punta niya dito sa Pinas. So, na-question niya kung bakit, why so quick? Sabi niya ng gano'n. Kasi, sobrang tagal na, like, 3 months niya ako inantay, 3 years ako, almost 3 years niya ako inantay na, bago 3 years siya nag-antay bago ko sagutin. And 1 year after siya pumunta dito na Pinas, nung naging kami na. So, like, super tagal na talaga. Kasi January 2020 kami nagkakilala
So, super tagal. So, in-explain ko yun, okay lang yun na may mga questions siyang ganun. As long as alam mo kung paano siya sagutin and confident ka. Ayun. So, may mga questions din na kung kasal ka na ba, may anak ka ba, tanongin niya din kung ang fiancé mo is kasal na ba, may anak pa, ganun. And pag kasal, like before siya, so tatanungin niya kung sino yung ex-wife niya at kailan yung divorce, ganun. Kailan yung divorce, okay. So, next is, tinanong niya din, lagi siyang nag-check sa mga sinasubmit doon. So, tinanong niya sa akin na kung ano yung way ng communication, kung paano kami nag-usap. Sabi ko, using Facebook Messenger, then nag-video call or chat lang, ganun. And then, ito pa. Tinanong niya kung bakit, why you choose him. Why you choose him? So, next is, what is your plan when you get there to the US? So, ito, sabi ko, syempre, sabi ko, oh, kasi ba yung American consul na nag-interview sa akin, sabi ko, oh, to get married, Mel. And sabi niya, tumawa siya, alam mo yung sarcastic na tawa. Tapos, sabi niya, yeah, of course, pero, like, aside daw sa, to get married, ano daw gagawin ko doon? Sabi ko, I will work, man, if given the opportunity to work, then I will work. So, gano'n, like, yun yung sinabi ko. So, paano siya check, tingnan niya yung mga documents, like, payslip, ng fiancé, lahat ng mga, yung proof of relationship, tingnan niya pag-isa. At yung mga tax ng fiancé mo, yung employment, COE, certificate of employment, gano'n, check niya din yun. And after nun is, may mga security questions. May mga security questions siya na tinatanong sa akin, like, have you been gone if may case ka ba, gano'n. So, kung ano yung mga, of course, sinasagutan naman natin yun. Yun din yung tinatanong niya. Yun yung tinatanong niya sa akin. So, basically, siguro it takes 5 minutes, lahat ng questions niya, or 5 to 7 minutes, yung interview ko dun. So, overall, like, kasama yung pag-antay ko, 10 minutes. So, super, and after nun, sabi niya, oh, congratulations, your visa is approved, and then, so, sabi ko, oh, thank you so much, ma'am, and then, so, pag-approve yung visa niyo, bibigyan kayo na, tadaan, ganito, dalawa. About lang, immigration, information on the legal rights available to immigrant victims of domestic violence in the United States and facts about immigrating on a marriage-based visa. So, dalawa. Last!